Thank you very much, distinguished TOEFL honorees. To highlight this momentous event, may we call on Mr. Vicente R. Ayllon, Chairman and Chief Executive Officer of Insular Life Assurance Company and a fellow JCEI Senator, to introduce our honorable guest of honor. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Ganda po, maupo tayo lahat. Maraming salamat po. Former President Joseph Estrada, His Eminence Cardinal Vidal, Honorable Cesar Birata, Secretary Cesar Purisima, Secretary Sunny Coloma, Representative Bolit Bonal, Governors Tony Ceriles, Damian Mercado, and of course Oca Moreno, former Chief Justice Renato Puno, Mr. Tan, Mr. Reginald Yu, Mr. Vicente Ayllon, Mr. Wash Sisip, Mr. Henry C., Mr. Ramon Ang, Mr. Oscar Lopez, Brother Mike Larde, the outstanding Filipino awardees of 2011, officers and members of the Junior Chamber International, Senate Philippines and Insular Life Assurance Company Limited, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Pasalamatan ko muna ang JCs, ang TOEFL na committee at ang Insular Life. Binigyan tayo ng pagkakataon talaga naman ma-inspire sa ating po mga kababayan na ating pinaparangalan na itong araw na to. Isama na rin po natin yung mga dating awardees. Kanina po nasabi ni Secretary Titoy Pardo, tinanong nung kanyang nakakabatang kamag-anak kung ano po yung TOEFL. No? So siguro dapat natin makita nung tayong lahat ay tinawag the young ones. Tumutulong na tayo at ngayon po na young ones, no? ONCE na po, tumutulong pa rin. No? At yun siguro dapat talagang hangaan. Pinalala rin po sa atin na tayo swinerte, nagkaroon tayo ng Chief Justice Renato Puno. At pinalala rin pong malas ako, hindi ko siya dinatnan. Na Chief Justice po. Ibig sabihin po noon, may balanse sa mundo. Mula nang tahakin natin ang tuwid na daan, ang lagi na po nating panawagan sa mga Pilipino, makibahagi sa pagpapaunlad ng bayan. At hindi po tayo binigo ni Juan at Juana de la Cruz. Saksi tayo sa mulit-muling pagtugon ng marami sa ating mga kababayan sa panawagang ito. Mga karaniwang Pilipinong nakilahok sa mga usaping pambansa, silang mga sumusunod sa batas trapiko at tumatawid sa tamang tawiran. Silang mga sumusuong sa ragasan ng baha upang sumaklolo sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi po natin maikakaila. Dahil sa mga Pilipinong nakikisa sa paghubog natin sa bansa, talaga naman pong bubuti na ang kalagayan ng ating bayan. Sabi nga ho yata ni Mr. Ang ganda na stock market kahapon. At sabi po ni Yossi Tangco, gaganda pa. Subalit ang tunay na hamon sa karamihan ay ito. May limitasyon nga ba ang pagkakawang gawa? Kapag minsan kang mag-abot ng kamay sa kapwa, masasabi mo na bang ayos na ang pagtulong na ito? Kapag nagbandikla ka ng alas 5 at umuwi ka na mula sa trabaho, masasabi mo na bang okay na ang pagsiserbisyong ito? Kapag dalubhasa ka na at naitaguhin mo na ang iyong pangalan sa kinabibilangan mong larangan, may karapatan ka na bang humirit ng pwede na ang mga nagawa kong ito? Sa kaso po ng mga pinaparangalan natin, hindi sila nakontento sa pwede na. Hindi sapat sa kanila ang okay na yan. Patuloy nilang hinahamon ang kanilang kakayahan at ito ang katangian bumukod sa kanila sa karamihan. Ganito pong uri na kadakilaan ang kinikilala natin ngayong hapon. Sa loob ng mahigit 2 dekada, lunsara na ang The Outstanding Filipino Awards ng mga Pilipinong kumakatawan sa mga pambihirang katangian ng kasipagan, kahusayan, serbisyo at pagmamahal sa bayan. Sila ang mga Juan at Juana de la Cruz na nangibabaw sa karamihan. Sila ang mga Pilipinong huwaran sa iba't ibang mga larangan. Mga individual na hindi lamang tumindig para sa pansarili nilang kinatatayuan, kung hindi humakbang pasulong upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang kapwa at lipunan. Sila ang mga Pilipinong tumawid mula sa karaniwang patungong katakilaan.
Ang pagpapaunlad sa kalagayang pangkalusugan ng mas nakakarami nating mga kababayan ang adhikain ni Dr. Ramon Maclang Neri. Isinakatuparan niya ito sa kanyang walang kapagurang pagsusumikap na magbigay kalinga sa mga pinakamahihirap na probinsya sa Mindanao. Pinangunahan niya ang pagsasaayos sa serbisyo sa mga pampublikong ospital kasama na ang pagkalinga sa mga overseas Filipino workers mula sa Mindanao. Kanina po ako nakikinig sa inyong thank you message. Buti ho narinig ko yung past tense yung ginamit nyo. Dahil sabi, munti ko na akong patawag si Secretary Ona at matanong, talaga bang hindi pa natin na-deliver ang service? Talaga bang masama pa mga ospital? Dahil ang pinangako mo sa akin, 5.2 million na ang beneficiaries na na-enroll natin sa PhilHealth. 20,000 nurses ang iyong ikinalat sa buong Pilipinas. At napakalaki po ng pagsasaayos ng ating health facilities sa nakalaan sa ating pong General Appropriations Act. At kung hindi ho totoo yun, Dr. Neri, nadaan na rin kayo dito, sulatan na rin niyo ako para masabihan natin si Secretary Ona. Samantala, siguro dapat ko na lang sinabi sa haba nun, hindi ho kayo nag-iisa. May kasangga na kayo ngayon. Samantala, nakataon naman ang dating Finance at Trade and Industry Secretary Jose Trinidad Pardo sa pagpapalakas ng ating pambansang ekonomiya. Pinagsumikapan niya ito hindi lamang bilang isang lingkod bayan at kasalukuyang chairman ng Philippine Stock Exchange, kundi maging sa pagsusulong sa pagnenegosyo, partikular na sa franchising, na may makabuluhang ambag sa pag-usad ng ating ekonomiya. Piliin naman ni Ginang Silvia Patahod Dumo Pendon na ihangat ang antas na organic food and farming sa bansa. Nang pinangunahan niya ang organic food movement sa Palawan, hindi lamang niya napangalagaan ang kalusugan ng kanyang mga kababayan, bagkus bilang isang guro ng home economics, nabigyan lakas at nagsilbing inspirasyon din siya sa mga kapwa niya kababayan at sa aming lahat na elderly. Huli, ngunit hindi pauhuli ay ang adhikain ni Ginang Emerlinda Carangal Ramos Roman na magkaroon ng isang matatag at kapakipakinabang na sistemang pang-edukasyon sa bansa, lalo na sa larangan ng agham at teknolohiya. Mula sa pagiging unang babaeng Pangulo ng Universidad ng Pilipinas hanggang sa pagiging isang huwarang guro sa mahigit 3 dekada at maging sa pangunguna sa pagpapabuti ng health science programs ng UP sa Luzon at Mindanao, sadyang hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa larangan ng kalusugan at edukasyon. Tulad ng karamihan, bawat isa po sa kanila ay nangarap din. Subalit hindi sila tumigil sa pangangarap lamang. Mulat silang bawat munting adhikain ay may kaakibat na kaukulang pagkilos at sakripisyo ng masusing paghahanda at puspusang dedikasyon. Higit sa lahat, ang saklaw ng mga nais nilang makamit ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mas nakakarami, para sa organisasyong kanilang kinabibilangan, para sa kanilang mga pamilya at higit sa lahat para sa bayan. Tulad nila, simple lang din po ang ambisyon natin para sa Pilipinas. Ang maging isang bansa kung saan nananaig ang katarungan at pananagutan sa lipunan. Kung saan kapag may ginawa kang mabuti sa kapwa mo, susuklihan ka rin ng kabutihan ng kababayan mo. Kaya naman, sumasagisag ang pagtitipong ito sa hamon na inalalatag ninyo sa bawat Pilipino. Na anuman ang iyong katayuan, kasarian o pinanggalingan, hindi suntok sa buwan ang gumawa ng kadakilaan. Ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo napapagod sa paulit-ulit na panawagan natin sa ating mga kababayan at sa pagdidiin sa ating mga adhikain para sa bayan. Alam po natin, ang pagkakaroon ng ambisyon o ng malawakang adhikain ay kayang kathain sa isip ng iisang tao. Subalit kailangan naman ng pagkakaisa at pagbabayanihan upang maisakatuparan ito. Sama-sama na po tayo magkapit-bisig sa tuwid na daan upang maisakatuparan ang kolektibo nating adhikain para sa Pilipinas. Muli, isang mainit na pagbati sa Outstanding Filipino Awardees natin para sa taong 2011. Maraming salamat po at magandang hapon po sila. At this point, may we request His Excellency President Benigno Aquino and the dignitaries at the stage for a photo opportunity. May we request the following to come to the center stage for the photo opportunity.
First, we'd like to call on the honorees with the President, Chief Justice Puno, Mr. Aylon, National President Nelson Tan, and Chairman Reggie Yu. Thank you. We will have the same dignitaries on stage together with the TOEFL 2011 team. Vice Chair Ling Ling. The honorees. With the honorees, please. May the With the honorees please please. remain on stage. Remain on stage. The third group will be the Insular Executives. Insular Life Executive. Insular Life Executives. The third honorees with the President and the dignitaries on stage together with the executive of the Insular Life. Thank you very much, 2011 TOEFL team. You may now leave the stage and give way to the Insular Life Executives for a photo opportunity. The next group will be the JCI Senators. You'll be called on. May we request the JCI Senators to please be ready for the photo opportunity because we are next. Thank you very much, Insular Life Executives. May we now call on the JCI Senators to come up on forward stage. for the photo opportunity. Yes. This is a big group. And the Board of may we request the Board of Judges and past national presidents to please join the dignitaries on stage. May we request the Board of Judges to also please join in the picture taking. Tanging larawan mo ang nagiging ilaw. Thank you Thank you very much. The Board of Judges. Ang iyong ihulog, 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 puso mo sa akin. Thank you very much, President Aquino, for gracing our affair. Ang iyong ihulog, buhay pag-asa, pag-asa,
pag-asa So with that, we conclude the 2011 TOEFL awarding ceremonies. On behalf of our media partners, the Philippine Star, Business World, Not yet. MMA Media, DV Technologies Media Productions, Maverick Media Solutions, the 2011 TOEFL team, Insular Life, and the JCI Senate Philippines, we again extend our sincerest congratulations to all our honorees. We would also like to thank all of you for gracing this historic occasion. We invite you all to stay for cocktails and socials. Refreshments are available in the far end of the ceremonial hall. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang TOEFL. Magandang hapon po sa inyong lahat.